Nagulat si Rowan nang lapitan siya ng isang batang babae. May bitbit itong teddy bear na halatang lumang-luma na. Napangiti siya nang makilala iyon. "My, that's Mr. Boo, my teddy," wika niya sa bata. "I'm Tita Rowan, and you must be one of the twins. Which twin are you? Jerry Ann or Jeraine?" Kilala na niya ang mga ito base sa kwento ng kanyang ama. The little girl smiled too. "I'm Jeraine. Hello, Tita Rowan. Lolo Augusto said I could play with Mr. Boo." Biglang nahiyang sabi nito, "But you can take it." Iniabot nito sa kanya ang teddy bear na nakangiti niyang tinanggihan. "Tita Rowan is too old for teddies. You can have it. By the way, where's your twin sister and Charmaine?" Nakasilip lang pala sa pintuan ng mga binanggit niya. Pagkarinig sa sinabi niya, lumapit ang mga ito, both wearing a smiling face. Bat-bat ng braces ang ngipin ng panganay sa magkakapatid. Kamukhang kamukha ito ni Charis, napuna niya. Ang kambal naman ay malaki naman ang hawig sa ama, lalo na ang malalalim na dimples at ang tila kinortehang mga kilay. Matapos niyang kausapin ang mga ito, nagpaalam ang kambal at patakbong lumabas ng breakfast room. Pagbalik ng mga ito ay may bitbit ng maliit na kahon na yari sa papel. Hindi magkamayo ang mga ito sa pagpapakita sa kanya ng paper dolls at damit ng mga iyon na di umano ay regalo ng mga ito sa kanya. "Thanks girls, I'm gonna keep them," wika niya habang pasimpleng inililigpit ang mga paper dolls para ibalik sa kahon. "Mamaya tayo maglalaro nito, okay? Kakain muna si Tita Rowan, and I'll be thrilled kung sasaluhan ninyo ako." "We already ate breakfast, Tita." Sabay-sabay tugon ng mga ito. Sumubo siya ng tsampurado pagkatapos ay dinampot niya ang inihaw na tuyo at kinagat. Malambot naman ang tinik kaya okay lang ang nakainin. Numuwi si Charmaine, tila nandidiri. Natawanan lamang siya. Malaki ang impluensya sa kanya ng mga katulong at yaya na nagpalaki sa kanya. Palibhasa, baby pa siya nang mamatay ang kanyang ina. Lumaki siya sa yaya at mga katulong. Tuloy kung ano ang kinakain ng mga ito, yun na rin ang kinakain niya. Abala kasi na ng daddy niya sa pagninegosyo. It was only when she grew older that her father started to relax. Naglaylo ito sa trabaho at ibinaling sa malaking bahagi ng atensyon sa asyenda. "Wait, may gift din ako sa iyo, Tita Rowan," ani Charmaine na hindi na rin nakapaghintay. Kumaripas ito ng takbo palabas sa breakfast room. Pagbalik ay may frame itong yakap-yakap. Maliit lamang iyon at tila may kung anong nakaukit doon. "Close your eyes, Tita. This is a surprise." Nakatawang sabi nito habang yakap pa rin ang larawan. Natatawang sumunod naman siya. She was enjoying it already. Masaya nga pala kapag may kapi sa mga bata sa bahay. The villa seemed to be filled with sunshine. Pagdilat niya, ayon sa utos ng lalagitan na manghasya sa nakitang larawan ng frame. It was a caricature. No wonder the features has been exaggerated. But there was no mistaking it was her. Unti-unti sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tao lang ang kilala niyang mahusay gumuhit ng paboritong gawin ay caricatures. Si Dexter. Pagkatapos kumain, ilang minuto pang nakipagkwentuhan sa mga bata si Rowan. Ayon sa magkakapatid, nasa coconut plantation ang daddy niya. Nagpapapitas di umano ito ng buko para gawing salad. Bukas ng gabi ay daraos ang benvenida party para sa kanya at halos buong Bacolod ay imbitado. Si daddy naman may sugat sa finger, pagbibida ni Jerry Ann. Ewan niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit pumidlag ang puso niya pagkarinig sa impormasyong iyon tungkol kay Dexter. Gumagawa siya ng daltita, sabi ni Charmaine. Keep niya sayo when he cut his finger, pero small wound lang, kaunti lang ang bleeding. Nagkibit balikat siya. Pakialam ba niya sa lalaking iyon? Natapos na ang tsikahan nila sa breakfast room at palabas na siya nang may maulunigan siyang papalayong yabag. Nang sumilip naman siya sa labas, wala naman siyang nakitang tao. Naisip niyang baka kawaksi lamang iyon at napadaan lang. Ipinagkibit balikat na lamang niya at pumanik na sa kanyang silid. Gusto pa niyang matulog. Babawiin niya ang lahat ng pagpupuyat niya sa New York. Malapit ang maghapunan pero hindi pa rin bumababa si Ron mula sa silid nito. Worried na ang mga bata. Tila miss na agad siya ng mga ito. "That's just like your Tita Rowan," sabi ni Don Augusto. Talagang matakaw yun sa tulog. Kahit lumindol ng Intensity 7, hindi man lang yun maaalimpungatan. Kung Intensity 9 lo? Tanong ni Charmaine. "Charmaine," singit ni Dexter. Pinanlakihan ito ng mga mata pagkatapos ay binalikan ng pagbabasa ng sports magazine. Kahit siya ay naiinip sa pagbaba ni Rowan pero wala siyang balak na ipaalam o ipahalata yun kahit kanino. "She sleeps like a log. I wonder how she ever survived New York." Iiling-iling na saad ni Don Augusto. "Life is so much better here."
Hindi naman nagtagal ang paghihintay nila. Bumaba si Rowan, fresh na fresh dahil bagong ligo at naka-pink sundress. She was wearing a big smile on her face. Hello everyone, masiglang bunga nito. Parang inihela ng mga anghel ang puso niya. Is still the same sweet Rowan. Napagtanto niya ng mga sandaling iyon na si Rowan ay maaaring halintulad sa alak. Habang tumatagal lalong sumasarap, she was a very good one. The longer the year, the better the vintage. Tinaklot na kung anong kaba ang dibdib niya. Oh, I smell trouble. Mahigpit ang paniniwala ni Ron na nothing but pure crap ang ideyang first love never dies. That was until now. Ayaw pa rin niya yung paniwalaan, pero tila may punlang biglang tumubo sa puso niya. Seed of doubt. She was starting to doubt if what she did believe in was true. Itiniyas niya ang noo at formal na lumapit sa lupong nasa sala. Hi Dad, I miss you. Kulang sa siglang pagkakabigkas niya Ron. Kinakabahan kasi siya kahit hindi naman dapat. Lihim niyang pinagalitan ang sarili. Niyakap silang daddy niya. I miss you too terribly. Is dinner ready? I'm starved. Aniya sabay hima sa tiyan. Pagkatapos ay tinignan niya ang mga batang nakatunganga sa kanya with adoring eyes. Mukhang kahanga-hanga ang mga ito sa kanya. Natawa siya. Yun niya lang yata nakakita ang mga batang ito ng buhay na santa. Sa loob-loob niya. Hello girls. Nagsipagbatian sa kanya ang mga ito. Yeah, you remember the dad? Si Dexter ay ng daddy niya sa kaswal na tinig na tila walang masamang kasaysayan sila ni Dexter. And Dexter, I'm sure you still remember the most beautiful debutante you have ever seen in your life. Nakatawang dugtong nito. But of course, sagot ni Dexter na titig sa mukha niya. Na-conscious siya pero hindi siya nagpahalata. Welcome home, Rowan. We all miss you. Isang tipid ng ngiti lamang ang itinugo niya rito. She couldn't form a word. Her heart was racing like mad. What got it into you? Play your smart self and act normal. Pero bugyo siya sa pagsasike sa sarili. Nanatili siyang tameme sa presensya ni Dexter hanggang sa harap ng hapunan. At iyon ang hindi niya maunawaan. She was 29 going to 30 in a short time. Pero pakiramdam niya ay na-regress siya back to the time she was 18 and mending the wounded heart. Muli ay naramdaman niya ang pait at kirot na dulot ng kabiguan ng bata niyang puso. Rowan, sakalang siya bumalik sa kasalukuyan ng marinig ang malakas na tinig ng ama. She looked up from her plate and met his dad's eyes. Dad, you haven't touched your food. Puna nito. Something's bothering you. Umiling siya at nagkunwaring magsusubo ng kanin. May naiwan ka bang problema sa Manhattan? Ito't naplansya mo ng lahat ng iniwan mo roon. Dad, I'm alright. Sabi niyang nagawa ng tumawa. Don't make so much fuss about me. Parang groggy pa ako sa sobrang pagtulog. Or maybe it's still jet lag. Other than that, I'm perfectly okay. Liar. Sabi naman ng isang maliit na tinig sa isang bahagi ng isip niya. She must admit, she was that. Natatakot lamang siyang aminin sa sarili ang tunay na rason kung bakit nababagabag siya. Nanatiling nakikiramdam lamang si Dexter. Ang tatlong bata ay tila ganun din. Waring subdued ang mga ito ngayon na labis niyang pinagtataka. Hindi kaya na-brainwash ang mga ito ng ama laban sa kanya. Who knows, baka nagbigay si Dexter ng babala sa tatlo na huwag masyadong maglalalapit sa kanya. Ipinagkibit balikat niya yun. Hindi ganong tao si Dexter. But then who would really know kung anong klaseng tao nga ito? Malay niya kung napagbago na pala ito ng panahon. Walang imposible sa mundo. After all, it had been 12 long years and so much that happened. Hindi mo yata pinapansin ang lengwa ni Puring. Una na naman ang daddy niya. Proud na proud pa naman yung tao. What happened to your taste buds? Nag-ina ba naman ng preference? He asked teasingly. Masyado kayatang nasanay sa bagels and hamburger eh. Shut up, old man. Saway niya sa pagitan ng pagtawa at pag-iling. Dinukwang niya ang platong na nilalagyan ng lingua estofado na siyang specialty ng kanilang mayordoma. Masyadong malayo yun para maabot niya kung hindi siya tatayo. Kaya inibot na yun ng malapit doon na si Dexter. Thanks, wika niya. Without looking at him, tahimik niya ipinagpatuloy ang pagkain. Kung nakahalata man ang daddy niya sa pagkaasiwa niya sa presensya ng dating nobyo, he never showed it. At kung si Dexter naman ay ill at is din sa reunion nila, magaling itong magkubli ng damdamin. Pagkatapos maghapunan, ay masaya pa itong nakipaglaro ng Scrabble sa mga anak nito at sa daddy niya, at nakuha pa siya nitong yayain. Magalang naman siyang tumanggi. I'll just go have some tea outside. Sabi niya pagkatapos ay nag-uto sa isang katulong na dalhan siya ng peppermint tea sa veranda. Doon ay mag-isa siyang nagpahangin habang tahimik na nagbabalik tanaw sa kanyang kabataan sa Villa Jose. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig siya ng mahihinang yamag.
Must be my tea, naisip niya without looking back. Nakatitig siya sa karimlan. Kontentong-kontento ang pakiramdam niya habang dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. She even closed her eyes to feel the night wind as she inhaled. Your tea is here. Sa narinig sa baritonong tinig ay bigla siyang napangulit. Dexter, bakit ito ang naghatid ng tsaa niya? Inilapag nito ang cup and saucer sa ibabaw ng barandilyo sa harapan niya. Sorry na tagalan ito, naghanap pa kasi ng peppermint silos. Tukoy nito sa katulong na inutusan niya kanina. Would you drink this? Banabad na tea ito. Good for your health. Hindi nag-i-stack dito ng peppermint tea. Oh, tinignan niya ang umuusap na tira. Banabad tea, hindi ba siya nakakatikim niyon? Thanks, wika niya. Udyat na pwede na itong umalis. Pero mukhang gusto siya nitong damayan sa kanyang pag-isa. He just stood there, waiting for her to pick up the cup containing her tea. Nakangiti itong nawaring ini-encourage siya na inumin na ang tsaa na inihanda nito para sa kanya. Salamat, ulit niya sabay dampot ng tasa. Tumalikod na si Rito at muling tumitig sa karimlan. Sakalang niya hinigop ang medyo lumambig ng tsaa nang maramdaman ang papalayong yabag nito. Nang masigurong malaya nito ay hindi na sila nakikita, ibinalik niya sa saucer ang tasa. Parang naupos na kandilang naupo siya sa brass chair. Hindi kalayuan sa barandilya. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng luha sa kanyang mga mata. Oh, Dexter. Lubhang napakahaba nga pala ng 12 taon na pag-isip-isip ni Rowan. Naka-adapt na ng tuluyan ang katawan niya sa buhay Amerika. May hinahanap-hanap ng sistema niyang mabilis na takbo ng buhay. She was beginning to get bored at the villa, kung saan parang pag-usad ng uod ang takbo ng oras. 2 linggo pagkatapos ng bonggang homecoming party para sa kanya, lumiwas siya sa Manila kasama ang tita Katria niya. The older woman was still a little bitchy to her. Pero nag-mature na siya kaya mas madali na para sa kanya. Napabayaan na lamang ang insecure at adjusted niyang tiyahin. Isa pa nakikita niyang effort nito na makipaglapit loob sa kanya. Kaya kahit paano ay nagbebend siya rito. Although sometimes, Katrina Josenia could still be such a pain in the ass. At isang araw na iyon sa ganoong sometimes. Let's go shopping, tapos mag-spa tayo. Close friend ko ang may-ari ng isang class na salon and spa sa Ayala. Pangulit nito sa kanya kahit ilang beses na niyang sinabi na may importante siyang lalakarin ng araw na yun. Natitempt na siyang iwan ito sa condominium unit nito at mag-hotel na lamang o kaya ay tumuloy sa sarili niyang townhouse na minamantini ng kaibigan niya noon sa high school. Tita Kat, I need to meet some important businessman this afternoon. Muling saad niya. How many times do I have to tell you that? Ibig manlaki ng mga butas ng ilong niya. Her aunt was in her late 40s pero kung makaasta ay daig pa ang kaedad ni Charmaine. Humaba ang nguso nito. Padya ng pagtatampo. I just need some quality time with my favorite niece. Is that too much to ask? Oh, shut up, Katrina Josenia. Natatawang bulalas niya. Hindi bagay sa iyo magpakit ng ganyan. Sino ba kasi ang imimit mo? Potential business partners. Gusto kong mag-export ng mga produktong gawa sa mangga. Napaka-productive ng mango orchard ni Daddy at nakikita ko ang mga sayang na bunga na hindi nabibenta. I've talked with some former colleagues from Rick's at nirefer nila ako sa mga American businessmen na dito sa Manila nakabase. Lalong humaba ang nguso nito. What do you need more money for? You can survive in 10 lifetimes sa mamanahin mo kay kuya. It's not about money, tita. Kapag nagkaroon kami ni Daddy ng factory ng mango products na sinasabi ko, we can provide jobs to a lot of people. At hindi na niya kailangan mag-donate sa sikat ng mga charities at magpa-picture sa mga magazine para tawagin siyang pilantropo, kagaya ng minsan ay naisipang gawin ng eccentric niyang tiyahin. Hindi pa rin ito kumbinsido. Makaala ka, I'll go shopping alone. Oh, wait a minute. Pumitik ito sa hangin at ilang may isang bumbilyang umilaw bigla sa utak nito. I have an idea. Sige, hindi na kita pipilitin na samahan ako. Sinong isasama mo? Maybe I'll just call up the kids. Sabado ngayon, walang pasok si Charmaine. Nasa bahay naman si Dexter. Mabuti pa sa kanila lang ako magpasama. Pagkasabi ni Dagli nitong hinagip ang cordless phone at tinawagan ang bahay ni Dexter. Mukhang sadya pa itong ipinaririnig ang pakikipag-usap sa mag-ama dahil mas malakas kaysa normal ang boses nito. Naguluhan tuloy siya. Nawiwerdohan siya. Sa kilos ng tiyahin, she was up to something. Wala itong ginagawang bagay na walang dahilan. We're going shopping. Pagbibidal nito sa kanya pagkatapos may ibaba ang telepono. Pagkatapos ay mamamasyal kami sa farm ni Dexter sa Laguna. Hindi niya alam na may farm ang dating katipan sa probinsya nito. Pero nabanggit noon ng daddy niya sa telepono na bumili ng rest house sa karatig bayan ng Bacolod si Dexter. Every 2 weeks daw ito kung umuwi roon. Madalas kasama ang mga anak. Sa mausoleo ng pamilya Josenia sa Bacolod City kasi nakalibing si Charis. Habang nasa business meeting siya sa isang Italian restaurant sa Makati,
Ay panay ang text sa kanya ng tiyahin niya. Na-update siya sa mga nangyayari dito kasama ang mag-ama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit dahil kapiling nito si Dexter at ang mga bata. Masaya na rin silang matapos ng kakipag-usap sa dalawang Amerikanong negosyante. Successful ang naturang meeting. Pagdating sa condo unit ng tiyahin, dali-dali siyang nag-long distance call sa ama at masiglang ibinalita rito ang kinahinatnan ng lakad niya.